Nakaramdam ka na ba ng sandaling tila ang buong mundo ay bumubulong-bulong ng takot, mga balita ng sakit na kumakalat, mga bitag ng kasamaan na nakatago sa mga sulok ng buhay, at mga aninong nagbabanta kahit sa katahimikan ng gabi? Sa gitna ng ganoong kaguluhan, naiisip mo bang may lugar pa bang ligtas na masisilungan? Sabihin mo ngayon sa puso mo, Panginoon, Ikaw ang aking kublihan at muog. Ikaw ang Diyos na pagkakatiwalaan ko. Ang mga salitang ito, bagamat binibigkas ng labi, ay parang susi sa makapangyarihang pinto ng proteksyon. Ngunit huwag tayong tumigil sa buntong hininga ng ginhawa. Ang awit 71 ay hindi simpleng pampakalma. Ito ay panawagan sa aktibong pananampalataya. Kapag sinabi ng Diyos na, iingatan kita, hindi siya nagbibigay ng komportabling upuan para matulog, bagkus naghahanda siya ng baluti para sa digmaan. Sa kanyang mga balahibo ay tatakpan kanya, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay mga nganlong ka, wika ng talata. Gaya ng inahin na idinidikit ang mga sisiw sa dibdib, ganyan ang larawan ng pagyakap ng Diyos, hindi maluwag, kundi masinsin, sapagkat alam niyang may kumakawing panganib sa paligid. Kung ganoon, ano ang dapat mong tugon? Una, tumahan sa lihim na dako. Ang lihim ay hindi lugar na nakatago sa mapa, kundi kalagayan ng pusong laging naghahanap ng presensya niya. Sa tuwing gigising ka na may tugtog ng balita o lagapak ng alalahanin, huminto ka muna. Pumikit at pabulong na sabihin, Panginoon, ihinuhulog ko ang sarili ko sa anino mo. Sa sandaling iyon, ang espiritu mo'y lumilipat mula sa hagdan ng kaba tungo sa bulwagan ng katiyakan. Ikalawa, kilalanin ang panganib ng may matapang na pagsambit ng salita ng Diyos. Hindi nito itinatanggi ang sakit, gulo o balitang masama. Tinatanaw ang mga iyon ng tuwid sa mata, ngunit may espada ng kasulatan sa kamay. Kapag may nagbabadya na, mag-ingat, baka tamaan ka ng kapahamakan, sagot mo'y, sapagkat nasusulat, hindi ako matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa palaso man na lumilipad sa araw. Ang pagsambit ng salita ay parang paglalatag ng invisible shield, hindi nakikita ng tao, pero sinusupil ang mga bala ng espiritu na gustong pumasok. Ikatlo, yakapin ang katotohanan na personal kang kilala ng Diyos. Sinasabi ng talata, sapagkat inilagak niya ang kaniyang pag-ibig sa akin, kaya't aking ililigtas siya. Aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kaniyang naalaman ang aking pangalan. Di mo ba naririnig dito ang tono ng isang ama, hindi bastang leader, kundi ama na nagsasabing, Anak, pamilyar sa akin ang boses mo. Pamilyar ako sa mga luha mo, pamilyar ako sa tibok ng puso mo. Kung gayoy, bakit ka mananatiling nakayuko sa takot sa balita ng digmaan o pandemya? Marahil tanong mo, paano kung biglang sumingit ang pangamba? Paano kung ang tunog ng ambulansya o ang bulong ng tsismis ay sisira sa katahimikan? Kapatid, tandaan mo ang malaking kalasag at sanggalang sa awit 71:4. Ang kalasag ay inilalagay sa harap, pero ang sanggalang ay balot sa buong katawan. Ibig sabihin, may panangga ka laban sa nakikita at laban din sa di mo nakikita. Kaya kapag may pangamba na kumakatok, huwag mong buksan ang pinto. Sa halip, itaas mo ang pangalan ni Jesus na parang bandila sa tore. Sabihin mong, ako'y nasa ilalim ng kanyang bandila, hindi ako pagagalawin ng takot. Tingnan natin ang realidad ngayon. Mga sakit na di pa kilala noon, mga scam na tulad ng bitag sa gubat, mga emosyonal na atake na tila pa nang lumilipad sa ere ng social media. Sa paningin ng tao, mukhang walang ligtas na lugar. Ngunit sa espiritual na mapa, may pusod ng katahimikan, ang presensya ng Diyos na hindi nababahiran ng hikaos ng mundo. Doon niya tayo inaanyayahan araw-araw at pinakalalo kapag ang panganib ay umiigting. Isipin mo ang kwento ng isang batang umiiyak sa bagyo.
Kumukulog, kumikidlat, ang bintana'y hinihagupit ng hangin. Takbo siya papunta sa silid ng tatay at hinigpitan ng yakap sa leeg ng ama. Pansinin, hindi huminto ang kidlat sa labas, hindi nawala ang ulan, pero ang bata ay tumahan. Bakit? Sapagkat mas malakas ang tibok ng puso ng ama kaysa ingay ng bagyo. Ganyan din ang awit na ito. Hindi laging aalisin ng Diyos ang bagyo kaagad. Pero ipadarama niya na mas malakas siyang sumagip kaysa bulong ng unos. At kapag nagpasya kang manahang sa piling niya, may kasunduan ng langit. Magpapadala siya ng mga anghel upang ingatan ka sa lahat ng daan mo. Isipin mo iyon, mga hindi nakikitang tanod sa bawat sulok ng buhay mo, sa biyahe, sa opisina, sa ospital, sa silid-aralan. Ang tungkulin nila, tiyakin na hindi masusugatan ni maabot ka ng pana ng masama. Minsan kikita ka ng sinyales, muntik ka ng mabangga pero nakailag. Dapat sana nahulog ka sa depression pero may tumawag bigla at nag-alok ng dasal. Huwag mong tawaging tsamba, tawagin mong katunayan ng script ng awit 71 na isinasabuhay sa likod ng kortina. Hindi lamang ang pisikal na proteksyon ang saklaw ng pangakong ito, kasama pati emosyonal at espiritual. Kapag binubulusok ka ng kalaban sa guilt at condemnation, may linya sa awit na nagsasabing, ililigtas ko siya, kanyang tatawagin ako at aking sasagutin siya. Ako'y sasaka niya sa kabagabagan. Ibig sabihin, kahit nasa gitna ka pa ng paghihingalo ng lungkot, nariyan ang kamay ng Diyos na handang bumunot sa iyo. Hindi siya namimili ng oras, maski sa dilim ng alauna o sa ingay ng rush hour, naroroon ang kanyang tugon. Ngayon baka may bumubulong. Paano yung mga kilala kong nagkasakit pa rin? Paano yung mga minahal kong nawala? Ang awit 71 ay hindi magic spell para hindi madanas ang wala ng sakit at luha sa mundong ito. Pero ito ang katunayan na kahit anong mangyari, may Diyos na nagbabantay ng kaluluwa mo. At ang pinakamatinding kapahamakan, ang mapahiwalay sa Kanya, ay hindi makapangyayari. Kapag pinanghawakan mo ang awit na ito, hinahawakan mo rin ang katotohanan na kahit sa huling hininga ng lupa, may unang hinga ng langit na naghihintay. Kaya habang humahaba ang listahan ng balita ng panganib, habang parami ng parami ang nagsasabing wala ng pag-asa, ikaw naman ay tumatayo sa tulay ng kuta at sumisigaw. Si Yahweh ang aking tagapagtanggol, ang Diyos na tapat sa kanyang pangako. Ang sigaw na iyon, bagamat galing sa lupa, ay gumuguhit ng kidlat sa langit na sumasanhi ng kilos ng anghel, kilos ng espiritu, kilos ng kababalaghan. Magsimula tayo ngayon ng disiplina. Tuwing umaga, bago sumilip sa cellphone, bulungin ang unang 2 talata ng awit, 71. Huwag lamang basahin, namnamin. Hayaan mong ang bawat pantig ay maglagay ng pundasyon sa loob mo. Tulad ng konkretong sinemento sa ilalim ng tulay, hindi nakikita sa ibabaw, ngunit iyon ang humahawak sa buong bigat. Pagdating naman ng tanghali, kapag naarok mo na ang pawisan at maingay na pakikipagsapalaran sa mundo, mag-pause ka ng 2 minuto. Isara mo ang iyong mata at ulitin, hindi ako matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa palaso man sa araw. Damhin mong parang payong na bumuka sa gitna ng malakas na sikat ng araw. Sa gabi bago matulog, ipatong mo ang kamay mo sa dibdib, marahang huminga at bigkasin. Kasi sinabi niya, ako'y sasaka niya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya at pararangalan. Para kang sumusunod sa ritmo ng isang sinaunang awit na nagpapatulog ng sanggol. Ngunit sa pagkakataong ito, sanggol ang puso mo at umaawit ang librong banal. Sa ganitong practice, inuukit mo ang salita hindi lang sa isip, kundi sa ugat ng pagkatao. At habang patuloy mong ginagawa, mapapansin mong may pagbabago. Bumibigat man ang balitang nakapaligid, ngunit magaan ang hakbang mo. Lumalakas man ang ingay ng duda, ngunit matalas ang pandinig mo sa bulong ni Yahweh. Ikaw ay aking sawing tutubusin. Hindi lamang sarili mo ang sakop ng proteksyong ito.
Kapag tumibok sa iyo ang katiyakan, napapasa mo ito sa iba. Isipin mo ang epekto. Ikaw na dati rati itakutin, ngayon nagiging tagapagdala ng kapanatagan. Kapag may kaibigan kang nanlulumong nakaharap sa ospital, dadalhin mo ang awit 71 parang balabal ng pag-asa, ibabalot mo sa kanyang balikat sa pamamagitan ng panalangin. Kapag may pamilyang pinipilit na bumangon mula sa sunod-sunod na trahedya, ikaw ang aakay habang binibigkas ang mga pangakong ililigtas kita. Sasagutin kita. Bibigyan kita ng mahabang buhay. Ang salita mo'y nagiging tulay mula sa lupaing wasak patungo sa hardin ng kalinga. At oo, dumadating ang gabi kung kailan mag-isa ka, nakaharap sa kisame, saksi ang lampara. Doon sumusuot ang kalaban upang ikwento sa iyo ang mga what-ifs at maaring mangyari. Paano kung bumagsak ang lahat? Paano kung madisgrasya ka? Paano kung hindi gumaling? Sa sandaling iyon, ilaw mo ang awit 71. Kahit sa ika-10,000 katao sa kanan at 1,000 sa kaliwa, hindi ka maaano. Ang kadiliman ay tatanggap ng paalala na may katotohanang di napapatay ng gabi. Kapatid, ngayon pa lamang, harapin natin ang susunod na bukas ng may paninindigan. Walang kapangyarihan, walang salot, walang bitag, walang anino ang hihigit sa anino ng makapangyarihan. Ang lilim niya ang pinakaligtas na address sa sangnilikha at imbitado ka roon araw-araw. Kaya't ipatong mo ang kamay mo sa puso at bulungin, "Narito ako, Panginoon, ako'y sa lilim mo titira." Minsan sa gitna ng katahimikan, bumubuhos ang mga alaala ng mga sandaling napahamak ka pero nakaligtas ka ng hindi mo maipaliwanag. Naalala mo ba noong muntik ka ng masagasaan at parang may humila sa iyo pa atras? O yung bigla kang nilamig sa init ng sunog na halos sumiklab sa kapitbahay, pero ang hangin ay nag-iba at hindi naabot ang inyong bahay? Kapag inalala mo ang mga swerte o tsamba, simulan mong tanungin, baka ba iyon ay anghel na pinadala ayon sa pangako ng awit 71? Sapagkat nasusulat, dadalhin ka nila sa kanilang mga kamay upang huwag masaktan ang iyong paa sa bato. Sa mundong puno ng logic, tayo'y tinuturuan na maghanap ng paliwanag. Pero sa buhay ng pananampalataya, tayo'y iniimbitahang maghanap ng tatak ng milagro, mga bakas ng banal na paghimas sa karaniwang araw. Kung ikaw ay isang magulang, damang-dama mo ang pangambang parang ulap na laging sumisilong sa ulunan ng mga anak mo. Mga sakit na maaaring sumiklab sa paaralan, mga panganib sa kalsada, mga maling barkada na kayang magpabagsak ng kanilang kinabukasan. Gabi-gabi, pinupunasan mo ang kanilang noo at kahit anong tapang mo sa labas, sa loob, mo'y may nanginginig na tanong, sapat ba ang proteksyon ko? Kapatid, isulat mo sa pintuan ng tahanan mo, literal man o espiritual, ang unang talata ng awit 71. Sabihin mo habang hinahaplos ang buhok ng anak mo, tumatahan ka sa lihim na dako ng kataas-taasan, kaya't ang makapangyarihan sa lahat ang iyong lilim. Ang bawat salita ay parang langis na pinapahid sa noo ng bata. Hindi nakikita ng mata, ngunit ang espiritu ng karamdaman ay nangingimi. At sa tuwing lalabas sila ng pinto, tandaan mo na hindi mo sinasara lang ang lock, pinapaandar mo rin ang heavenly watch na binabanggit ng awit. Isipin mo rin ang mga peste na naglalakad sa dilim, sabi ng talata. Noong sinaunang panahon, literal itong sumasaklaw sa mga salot. Sa kasalukuyan, sumasaklaw ito sa mga nakatagong bitag ng isip at damdamin. Depression, pagkalito, addiction, inggit na unti-unting kumakain sa loob. Hindi palaging pisikal na virus ang pumapatay. Minsan, kalungkutan na hindi mabigyang pangalan. Ngunit ang bersikulong ito'y nagbibigay linaw. May proteksyong nagbabantay kahit sa mga panganib na hindi nahahanap ng X-ray. Kaya kapag biglang sumiksik ang lungkot sa gabi na parang mabigat na kumot, huwag magpatuloy sa nag-iisang paghihirap.
Huminga ng malalim at ipagdiwang ang katotohanan. May kalasag na nakabalot sa emosyon mo at pangalan niya'y Jesus. Banggitin mo, Panginoon, kahit di ko maintindihan kung bakit ako nalulugmok, alam kong ang iyong mga pakpak ang aking lilim, kaya't titigil ako at hihinga sa lilim mo. Kung nagtatrabaho ka sa lugar na tila minarkahan ng panganib, isa ka mang guro sa masikip na silid-aralan, nurse sa ospital na puno ng mikrobyo, o driver na sumusuong sa trapiko, bitbit mo ang awit na ito sa bulsa mo, pero huwag manatiling nakasulat lang sa papel. Gawin mong hininga. Bago lumakad, sabihin mo, hindi aabot sa akin ang salot. Kung may pana ng kaaway, babagsak ito bago ako. At kapag humarap ka sa pasaway na sitwasyon, magulong klase, ward na puno ng pasyenteng may bahid ng takot, lumakad ka sa pagitan nila na parang nag-iisang ilaw na walang sindak. Hindi pagmamataas ito. Ito'y pagpapatotoong may Diyos na kasama mo at ang presensya niya ay mas makapangyarihan kaysa bahid ng karamdaman o gulo. May mga araw namang tila walang malinaw na panganib, ngunit ang kalaban ay tahimik na nagbubulong. Hindi sapat ang kita mo. Baka bukas mawalan ka ng trabaho. Baka sabihin nilang wala kang alam. Ang takot ay laging may boses at madalas mas malakas kaysa radyo. Subalit ang awit 71 ay may sagot din diyan. Ang katotohanan niya ay magiging iyong kalasag at sanggalang. Ang katotohanan niya, hindi tsismis ng ekonomiya, hindi opinyon ng social media, hindi boses ng insecurities. Kapag kinu-question mo ang kinabukasan, itinaas mo ang pangakong ito na parang deklarasyon sa taas ng punong kahoy. Alam ko ang aking Diyos, hindi siya nagpapabaya at ako'y nasa ilalim ng kanyang plano. Habang inuulit mo, mararamdaman mong unti-unting nababasag ang pangamba, tulad ng hamog na natutuyo sa sikat ng araw. Kung may pagkakataong dumadaan ka sa libis ng literal na karamdaman, isang diagnosis na gumimbal sa iyo o resulta ng laboratorio na tila sentensya, huwag kang manahimik sa sulok ng takot. Bitbitin mo ang awit 71 parang sandata ng hari. Sabihin mo sa katawan mo, sabi niya, ililigtas kita. Sabi niya, pag inatake ako ng salot, hindi ito tatagos. Baka may bumubulong. Pero meron akong sakit ngayon. Hindi ba contradicting yon? Kapatid, tandaan mo, ang pangako ng Diyos ay hindi laging agad na paghinto ng sakit, kundi katiyakan ng kanyang presensya at tagumpay kahit sa gitna nito. Kapag hinawakan mo ito, maaring maghimala siyang bigla o maaring palakasin kanya habang nagpapatuloy ang gamutan. Alin man doon panalo ka pa rin sapagkat ang layunin ng kaaway, ang ilayo ka sa Diyos, ay hindi nagwagi. Sa halip, lalo kang dumikit sa presensya niya. Tingnan mo kung paano nagtatapos ang awit. Bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipakikita ko ang aking pagliligtas. Mahabang buhay, pero hindi lang dami ng taon, kalidad ng taon. Buhay na may kapayapaan kahit mahangin, buhay na may liwanag kahit makulimlim, buhay na may saya kahit may pakikibaka. At hindi lang basta pag-iral, ito'y buhay na sinasabayan ng ipapakita ko ang aking pagliligtas. Isipin mong may highlight reel ang Diyos ng bawat pagkakataong iniligtas ka niya mula bata hanggang ngayong edad mo at ipinapalabas niya iyon sa harap mo paulit-ulit. Tingnan mo anak, ang kamay kong humawak sa iyo noon. Tandaan mo, humahawak pa rin ako ngayon. Kung sa oras na ito nararamdaman mong ang iyong tahanan ay sinusubok, maraming bayarin, may sigalot sa pagsasama o tila may espiritu ng gulo, ilatag mo ang awit 71 sa gitna ng sala. Idasal mo ng malakas kahit parang nakakahiyang marinig ng kapitbahay. Walang nakakahiya sa pagdedeklara ng katotohanan. Sa lumang tipan, ang dugo ng kordero ay ipinahid sa mga hamba upang lampasan ng anghel sa gabi ng salot. Ngayon, ang dugo ni Kristo at ang salita niya ang iyong palatandaan. Kapag narinig ng kaaway ang banal na kasulatan na binibigkas mo, natatandaan niyang talo na siya
mula pa noong krus. Baka sabihin ng ilan, hindi ba't kaya ko itong basahin na lang sa sarili ko? Totoo. Pero may kakaibang lakas kapag binigkas mo ang salita. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. At ang hininga mo, kapag may halong pananampalataya, ay parang tunog ng trompetang tumutuldok sa laban. Gaya ng pader ng Jericho na gumuho sa sigaw ng bayan, may mga espiritual na pader na guguho kapag buong tapang mong binibigkas ang awit 71. Kaya huwag kang matakot gumamit ng boses. Ito ang sandata mong walang lisensya, ngunit makamandag laban sa kadiliman. Marahil ngayong sandaling ito, may nakikinig na nasa ospital, naka-headset habang nakahiga, mahina ang pulso. Kapatid, kalong ka ng Diyos. Habang hinahangin mo ang awit na ito sa loob mo, isipin mong bawat taludtod ay intravenous line na nag-i-infuse ng lakas at pag-asa. Hindi mo nakikita kung paanong dumarating ang mga anghel, pero sa realm ng espiritu may naglalakihan ng pakpak na nagbabantay. Kapag bumulong ka ng, Panginoon, tapusin mo nawa ang laban kong ito, asahan mong may kapangyarihang lumalabas na higit sa gamot, higit sa makina ng ospital. Ito'y kapangyarihan ng salitang hindi kailanman nabigo. At kung ikaw naman ay nasa labanan ng isip, di ka makatulog sa gabi, binabagabag ng what ifs, isuot mo ang mga talata parang headphone ng kapayapaan. Imaginin mo si Yahweh na nagtatanghal ng lullaby, hindi ka matatakot sa kakilabutan sa gabi. Kapag dumapo ang masamang pangitain, i-rewind mo ang talata at i-play uli. Walang overdose sa pakikinig sa banal na salita. Bagkus, habang inuulit-ulit mo, nagpapakapal ka ng espiritual na ozone layer na hindi mapasok ng anino ng bangungot. Siguro may nagsasabing, pero napakarami kong pagkukulang, baka hindi ako karapat-dapat sa proteksyong iyan. Tandaan mo, ang batayan ng awit 71 ay hindi perpekto mong record, kundi perpekto niyang pag-ibig. Sapagkat inilagak niya ang kaniyang pag-ibig sa akin. Kahit ilan pa ang butas ng nakaraan mo, kung tumakbo ka sa presensya niya at hinawakan mo siya, sapat na iyon para yakapin ka ng proteksyon. Dahil ang muog na ito ay gawa sa biyaya, hindi semento ng relihiyosong performance. Ngayon itaas natin ang tanong, kailangan ko bang magdasal ng eksaktong salita araw-araw? Hindi obligasyon, kundi pribilehiyo. Ngunit kung isusulat mo sa isip at bibig mo ang mga talata, mas mabilis itong maging reflex laban sa pananakot. Parang sunblock bago lumabas ng bahay, hindi mo kinukwestiyon ang kahalagahan dahil alam mong proteksyon iyon laban sa nakatagong radiation. Ganito rin ang awit 71. Kung alam mong may nakatagong panganib sa espiritu, bakit lalabas ng walang pahid ng salita? Habang lumilipas ang panahon, baka mapansin mong kahit hindi umaalis ang problema, umiiksi ang panahong ginugugol mo sa paghikbi at humahaba ang oras na ginugugol mo sa pagpuri. Iyon ang ebidensya, hindi ng pagiging walang pakialam, kundi ng paglawak ng iyong tiwala. Kasi sabi niya, pararangalan ko siya. Kapag pinarangalan ka ng Diyos, hindi laging stage at corona, minsan tahimik lang, pero ramdam ng kaluluwa mo na may tatak ng langit ang pangalan mo. At iyon ang karangalang hindi mananakaw ng anumang sakuna. Tingnan mo, dumadami na ang patotoo. Mga taong dating alipin ng takot, ngayoy naglalakad ng may kumpiyansang parang may di nakikitang guwardiya. Mga pamilyang dating watak dahil sa krisis, ngayong nagdarasal ng sama-sama tuwing 9:00 para basahin ang awit. Mga manggagawang frontliner na pagod sa palagiang panganib, ngunit humihigop ng lakas sa katagang sasamahan kita sa kabagabagan. Hindi ito urban legend. Totoong tao, totoong tagpuan, totoong Diyos. Kaya bago tayo magpatuloy, isipin mo ang isang sitwasyon mo ngayon na kinakatakutan mo. Maaaring utang, ligtas ng anak mo, test results, o hinihintay mong tawag sa trabaho.
Itaas mo iyan sa iyong palad, parang alay at bulungin. Panginoon, inilalagay ko ito sa lilim mo. Pagkatapos, bigkasin ng buong puso ang paboritong taludtod mo sa awit 91. Damhin mo kung paanong sa bawat salita, dumarating ang hangin ng langit na humihip sa apoy ng takot hanggang sa maabo na lang. May mga araw na tila ordinaryo lang ang paglakad mo papunta sa opisina. Umaga, traffic, pare-parehong mukha sa jeep, amoy mantika sa kanto. Ngunit alam mo bang sa ordinaryong aninong iyan, gumuguhit ang sinag ng awit 91. Habang iniigkas mo sa isip mo ang sapagkat ikaw o Panginoon ang aking kanlungan, hindi nakikita pero may kudlit na liwanag sa landas. Ang espiritu'y nagbubukas ng right of way sa gitna ng ligalig. Kung may driver na pasaway, misteryosong bumabagal bago ka masagi. Kung may hold-upper na nagbabalak, biglang napapalingon sa iba. Hindi mo alam, pero sa realm ng di nakikita, kumikilos ang mga anghel bilang heavenly traffic enforcers. Kapag sumapit ang kalagitnaan ng araw at bumubulong-bulong ang pagod, doon sumusuot ang verse 13 na madalas nakalalagpas sa pansin. Tatapakan mo ang leon at ang kobra, yuyurakan mo ang batang leon at ang ahas. Hindi lang basta proteksyon ang pangakong ito. Ito'y otorisasyon. Hindi ka lang pinoprotektahan. Binibigyan ka ng lisensyang yumurak sa takot at tukso. Isipin mong may tahimik na leon sa opisina, galit ng boss, intriga ng katrabaho, buwaya ng kompetisyon. Ngunit may kapangyarihang iniatang sa iyo si Yahweh na tumapak dito nang hindi kinakagat. Kaya kapag dumapo ang argumento sa meeting, imbis na rumesbak sa tono ng sigaw, manalangin ka sa isip, sa pangalan ni Jesus, sisidlan ako ng kapayapaan. Ang leon ay mawawalan ng bisa. Ang kobra ng intrigang pumipisil sa morale mo'y malulusaw sa kamandag. May kwento si Mang Resty, driver ng delivery van na halos gabi-gabi ang biyahe. Ilang ulit siyang nakaiwas sa disgrasya. Minsan nag-lock ang preno ng kotse sa unahan, pero parang may kamay na humila sa manibela, diretsong umikot ng walang bangga. Hindi siya varsity ng defensive driving, ngunit varsity siya ng pagbigkas ng awit 91 bago sumindi ang makina. Paulit-ulit niyang panalangin, ingatan mo po ako sa daan. Hanggang isang gabi, nasalpok ang hulihan ng van niya, pero parang unan lang ang tama, walang basag, walang sugat. Nang tingnan sa dashcam, kitang-kita ang sandali bago bumangga ang kotse. Biglang kumislap ang headlight ng nakasunod at bahagyang dumihit sa gilid. Iyon daw, sabi ng mekaniko, ay dapat nagpa-flip ang van, pero hindi. Hindi na swerte iyon, ani Mang Resty. Alam kong bandila ni Yahweh ang nakataas sa bumper ko. Masdan mo ring mabuti ang huling 3 talata ng awit. Naroon ang 8 I will, 8 beses personal na nagdedeklara ang Diyos. Ililigtas kita, iingatan kita, sasagutin kita, sasamahan kita, ililigtas kita, pararangalan kita, bibigyan ng mahabang buhay, ipakikita ang kaligtasan. 8 hakbang, parang oktogon ng celestial assurance. Tuwing nakakaramdam ka ng panghihina, bilangin mo ito sa daliri, 1, 2, 3, hanggat 8. Sa bawat bilang parang tornilyo na pinipihit sa pundasyon ng puso mo, lalong naghihigpit, lalong pinagtitibay. At katulad ng arkitekto na tinitiyak ang bawat bolt sa estruktura, ang Diyos mismo ang nagsusukat ng proteksyon sa buhay mo. Walang labis, walang kulang. Paano mo ito maisasabuhay nang hindi lang naka-frame sa dingding? Magtatakda ka ng secret place moment sa araw. Una, sa unang 5 minuto pagkagising, bago mo isuot ang tsinelas, upuan mo ang kama, ipikit ang mata, bulungin ng marahan ang una at 2 talata. Imagine in mong binubuksan mo ang pinto ng muog at humihiga ka sa lilim ng pakpak. Pangalawa, tuwing 12:00 o sandaling katahimikan sa tanghalian, ilabas mo ang wallet size card ng awit 91 na pinrint mo. Oo, gumawa ka nito.
at basahin ng nakapikit kahit isa o dalawang linya. Parang higop ng tubig para sa uhaw na kaluluwa. Pangatlo, bago pumikit sa gabi, ilapag mo ang mga kamay mo sa ulunan at sambitin ang huling talata. Bibigyan niya ako ng mahabang buhay. Sa bawat ritual, hindi mo niloloko ang sarili. Hinahasa mo ang espiritu na maging reactive, hindi sa takot, kundi sa salita. Kung ikaw ay magkaasawa at nais mong ibalot ang buong pamilya sa kuta, gawin niyong family code ang awit 71. Bago manood ng Netflix, sabay kayong magdeklara ng 2 talata. Kung may batang paslit, gawing kanta. Lagyan ng simpleng tono at palakpak para maalala nila. Dahil ang salita ay parang seed, itanim mo sa kabataan nila at kahit madapa sila sa kolehiyo, tutubo itong gabay sa alaala. At sa sandaling sila'y dalhin ng trabaho sa malayong bayan, hindi mo sila madadala sa braso, ngunit dadalhin sila ng pangako sa lilim ng kataas-taasan. Tandaan mo ring ang proteksyon ay hindi pasong salamin para maging manhid sa pakikipagkapwa. Sa kabaligtaran, mas ligtas ka, mas malaya kang magmahal. Dahil di mo iniisip ang sarili mong survival, nakaka-extend ka ng kamay sa nangangailangan. Parang sundalo na alam na secured ang likod, kaya fearless lumalapit sa sugatan sa gitna ng putukan. Kaya kapag may kapitbahay na ospital, huwag ka lang magsabing ingat. Tumayo ka sa koridor ng ospital at bigkasin ang awit 71 para sa kanila. Habang dinadala mo ang salita, nagiging pananamit mo ang pag-ibig at yun ang damit na di nabubutas ng anuman. Minsan darating ang ulap ng pagdududa. Kung totoo yan, bakit may mananampalatayang nagdurusa pa rin? Alalahanin na nasa digmaan pa tayo. Minsan hinahayaan ng Diyos ang laban upang lumitaw ang pananalig na pinanday natin sa lihim na dako. Ngunit huwag mong ipagkamali ito sa kawalan ng proteksyon, sapagkat kahit sa pugon, si Shadrach, Meshach, Abednego ay hindi nasunog. Kahit sa lungga ng leon, si Daniel ay hindi nalapa. Ang layunin ng kaaway ay ilayo ka sa Diyos sa oras ng pagsubok. Ngunit kung mananatili kang nakatunghay sa pangako, mapapahiya siya, sapagkat ang apoy ay magiging liwanag mo at ang leon ay magiging patutuo mo. Huminto ka sandali, pakinggan mo ang iyong puso. Kung mabilis ang tibok, ipahinga ito sa versikulo 4. Sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ilang beses ka bang sumubok mag-anling, gumastos sa self-help, ngunit walang naghihilom sa hiwa ng kaba? Subukan mo ngayong sumiksik sa pagitan ng salita at panalangin. Walang bayad, walang expiry, walang maliit na print. At habang nananatili ka, maririnig mo ang himig ng tiwala, hindi malakas, pero sapat para patahimikin ang bagyo sa dibdib. Sa bawat matatamis na sandali ng proteksyon, alalahanin na may misyon kang ipasa ito. Huwag mong sarilinin ang muog sapagkat hindi ito exclusive resort, ito'y bukas na lungsod para sa sino mang tatawag. Kaya sa susunod na makakita ka ng taong nanginginig sa kaba, yung nag-a-adjust ng face mask na parang kulang pa rin ng proteksyon, ibahagi mo, alam mo ba ang awit 71? Huwag sermonan, magkwento. Ikwento mo si Mang Resti o sariling karanasan mong niligtas sa aksidente. Sa simpleng salita, magbubukas ka ng gate. Baka iyon ang unang hikbi nila patungong muog ng Diyos. At sa paglubog ng araw, habang kumukupas ang kulay sa kalangitan, magpasalamat ka. Sabihin mong, Panginoon, salamat po sa lilim mo mula umaga hanggang gabi. Hindi mo man nakita ang lahat ng bitag na dinaanan mo. Alam mong may daan-daang hindi nangyari na pinsala, mga aksidenteng natigil bago pa man mag-umpisa, mga virus na di tumalab, mga tukso na napatid. Ang awit 71 ay parang CCTV ng langit na nakazoom sa bawat segundo ng buhay mo. At sa playback nito sa langit balang araw, makikita mong puno ng highlight ang bawat araw, hindi ng disgrasya kundi ng pagligtas. Napansin mo ba kung paano sa bawat paglalim ng gabi
May parang banayad na singhot sa hangin, tila nagpapaalala na hindi pa tapos ang kwento. Sa oras na yon, madalas kumapit ang pagod sa balikat, sumasabay ang alaala ng mga ulat, bagong variant ng sakit, patuloy na kaguluhan sa lipunan, pagtaas ng bilihin, at kung papayagan, kikitil iyon ng pag-asa. Ngunit sa mismong kadiliman, sumisinag ang lihim na pangungusap ng awit 71. Ang liwanag ay sumisikat sa kadiliman para sa matuwid. Kapag niyakap mo ito, nagiging parang kandilang hindi nauupos, kahit anong ihip ng takot hindi napapatay. Kaya sa bawat malalim na buntong hininga bago pumikit, tandaan mong may ilaw na hindi gawa ng kuryente, ilaw na nagmumula sa puso ng Diyos, at iyon ang ilaw na nagbabantay sa iyo hanggang pumutok ang bukang liwayway. May mga sandaling dudurugin ka ng ingay ng social media, scroll ka ng scroll, at sa bawat thumb swipe ay tutuldok ang balita ng aksidente, post ng reklamo, meme ng pangamba. Natitipon sa isip mo ang alikabok ng negatibo, at kahit akala mong nag-relax ka lang, maya-maya ay mabigat na ang dibdib. Ganito ang payo, bago mo masimulan ang idle scroll, scroll mo muna ang mga talata ng awit 71 sa isipan, parang app na may password ng kapayapaan. Dahil kapag salita ang una mong nilunok, naglalagay ka ng filter sa kaluluwa. Ano man ang sumunod na content, hindi basta hahawa, sapagkat naka-envelop ka na ng proteksyon. Tandaan mo, hindi laging kailangan isara ang pinto ng mundo. Minsan sapat nang isuot ang salamin ng salita upang makita ang lahat sa tamang lente. Kung ikaw ay namumuno, boss sa maliit na negosyo, pastor ng simbahan, o panganay na inaasahan ng pamilya, madalas doble ang dagok sa iyo. Pinoprotektahan mo ang sarili, sabay yakap sa kapakanan ng iba. Habang binibigkas mo ang awit 71, huwag mong ipagkait sa mga taong nasa ilalim ng iyong anino. I-declare mo sa meeting, tayong lahat ay nasa lilim ng kataas-taasan. Baka unti-unti ang tensyong bumabalot sa opisina ay matunaw. Baka ang kabado mong tauhan ay makaidlip ng mahimbing. Dahil alam nilang may leader na hindi lang nag-aarmas ng plano, kundi nag-aarmas ng panalangin. Ganito gumugulong ang proteksyong hindi nakikita, parang hamog sa halaman. Di mo mabilang ang patak, pero buhay ang idinudulot. Marahil may kakilala kang matagal nang bumibiyak sa hukay ng bisyo, sigarilyo, alak, sugal, o galit na hindi mapigilan. Habang pauli-ulit mo silang inaakay na magbago, parang pagsalo sa buhangin ng kamay, tumatagas. Subukan mong manalangin gamit ang awit 71 bilang intercession. Sa isip, i-replace mo ang kanilang pangalan sa bawat ikaw. Si Marco ang tatatahan sa lihim na dako. Si Marco'y hindi maaabot ng salot. Huwag kang bibitiw kahit tila wala kang nakikitang pagbabago. Sa tuwid ng oras, mapapansin mong may araw na bigla silang mag-text ng, "Pre, tulong, gusto ko nang huminto." Hindi iyon aksidente. Iyon ang anghel na minandato mong bantayan sila, dumakot ng buhangin bago pa sumagad sa kailaliman. Ilagay natin ang spotlight sa salitang pagpaparangal, isa sa 8 pangako. Pagparangalan, sabi ng Diyos, ay makikita sa paraan ng pagtatayo niya sa iyo kahit nadatnan kang kupas at duguan. Paano mag-manifest? Minsan biglang pupurihin ng boss ang trabaho mong matagal nang hindi napapansin. Minsan papasok ang promotion na hindi mo pinilahan. Minsan, pagkatapos ng matagal na katahimikan, may tatawag upang magpasalamat sa simpleng kabutihang ginawa mo noon. Walang dramatic soundtrack, pero ramdam mong ang langit ay nag-a-aplos. Kapag dumating iyan, huwag kalimutang ibalik ang papuri sa Kanya. Sabihin mong, ito ang pruweba ng iyong awit, Panginoon. Sa ganoong balik pasalamat, lalong tumitibay ang tulay sa pagitan ng himala at susunod na araw. May pang-araw-araw na ritual na tila simpleng gawain, pero may kapangyarihan. Ang paghawak ng pinto bago lumabas at pagbigkas ng isang linya. Sa ilalim ng iyong mga pakpak, Panginoon.
Parang pinipirmahan mo ang attendance sheet sa presensya niya. At tuwing papasok ka ulit, bago mo isara ang pinto ng bahay, sambitin mo, "Salamat, dinala mo akong ligtas." Ganito nasasanay ang kaluluwa sa rhythm ng pagtitiwala. Paalis, panatag, pauwi, puspos ng pasasalamat. Hindi mo napapansin pero nababawasan ang reklamo, dumadami ang halakhak, at kahit traffic, hindi sumisiklab ang inis. Kung tila nagsasara ang pintuan ng oportunidad na layoff sa trabaho, nabigo sa aplikasyon, may taludtod na pangharap sa kawalan. Siya'y aking ilalagay sa mataas. Higit pa ito sa bagong posisyon. Ito'y pag-angat ng perspektiba. Kapag mataas ang tanaw, mas lawak ang nakikita. Kaya sa halip na nakasilip ka lang sa siwang ng problema, biglang parang drone ang mata mo. Nakikita mo ang detour na ipinahanda niya. At kung may haka-hakang baka huli ka na para magsimulang muli, isukbit mong muli ang pangako. Bibiyayaan kita ng mahabang buhay. Ang mahabang buhay ay nagpupumiglas sa kaisipang too late. Habang humihinga ka, may susunod pang kabanata. Habang tumitibok ang puso, may bagong pahina ang layunin. May hiwaga ring nagbubukas kapag tinuruan mong mag-awit ang iyong gabi. Sa halip na magpatugtog ng mga balitang nakakagitla bago matulog, basahin o kantahin mo ng mahina ang awit 71. Kapag sumabay ang himig sa pintig ng puso, nagiging lulabay ang proteksyon. Tulog ang katawan, pero gising ang espiritu ng salita, kaya kahit pumasok sa panaginip ang anino ng takot, may boses na hahawi rito na parang bughaw na espada. Makakagising ka kinaumagahan na di mo man lang naramdamang kinatok ka ng bangungot sapagkat hindi siya makalapit. Sa gitna ng paglalakbay na ito, huwag kaligtaang ipagdiwang ang maliliit na himala. Kung nakauwi kang ligtas sa ulan nang hindi tumigil sa ilalim ng waiting shed, pasalamatan mo. Kung gumaling ang simpleng ubo nang di umabot sa komplikasyon, purihin mo. Ang pasasalamat ang magnifying glass na nagpapalinaw sa mga footprint ng Diyos sa putikan ng bawat araw. At habang tumitingkad ang bakas, lalong nagiging natural sa iyo ang magsabing, kung iningatan niya ako rito, iingatan niya ako roon. Ngayon, ihanda mong sumiksik sa ilalim ng pakpak para sa bukas na paparating. Habang inihahanda mo ang alarm clock, ihanda na rin ang puso sa alarm ng langit. Hindi tunog ng bell, kundi pahiwatig ng kalinga. Kapag tumunog ang orasan kinabukasan, unang bukas ng mata mo ay hindi sa takot, kundi sa paalala. Ako ay nasa lilim pa rin ng kataas-taasan. At sa unang pagyapak ng paa sa sahig, parang sineselebra mo ang invisible banner na nakaladlad sa buong araw. Protektado. Umulan man ng balita ng pagsubok, hindi iyon tatagos, sapagkat tag-ulan man sa mundo, tagsahig naman ng grasya sa ilalim ng pakpak niya. Bago natin isara ang gabing ito, ihayag mo mula sa kaibuturan ng iyong puso. Panginoon, ikaw ang aking kublihan, ang aking muog. Sa iyo ako nagtitiwala. Hayaan mong sumabay ang hangin sa bawat pantig. Dalhin ang deklarasyong iyan sa sulok ng bahay, sa mga kanto ng barangay, sa opisinang naghihintay bukas. At kapag may makasalubong kang nangangailangan ng silong, ituro mo ang lilim na natagpuan mo. Sabihin mong bukas ang pinto, walang entrance fee, at may nakahain pang kapayapaan. Kaya't matulog ka ngayong gabi na may ngiti, hindi dahil perfecto ang sitwasyon, kundi dahil perfecto ang salitang nag-aalaga sa iyo. At bukas, humakbang ka ng may tapang, hindi dahil wala ng panganib, kundi dahil alam mong ang awit 71 ay buhay, humihinga at nakatanod mula ngayon at hanggang sa dulo ng araw. Pagpalain ka ng Diyos, manatili ka sa lilim niya ngayon, bukas at magpakailanman. Amen, kapatid. Pakinggan mo ang nag-aanyayang tinig ng awit 71. Ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Isipin mong may nagbubukas ng pinto sa isang matatag na kuta at sinasabi sa iyo,
Halika, dito ka muna, hindi ka maano.